Hindi lang po ito ang exhibit ko. Meron pa po ako isa pang sorpresa para sa inyo. Will you marry me? Doc, Carlos just proposed to... Feeling mo may sa'yo si Lynette, ganon. Pare, after nung lindol, naging okay kami. Actually, more than okay. Nagkalapit kami. Now, after everything we've been through, Ina pa. Pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Akala ko naman kung ano yung alam mo. Wala ka rin naman palang silbi. Alam ko lang, kanina si Doc RJ mukhang masayang. Bakit kaya? Ano sabi mo? Mami, tara hanapin na lang natin si Daddy. Tara na. Ba't na yung ganun, sorry. pare, may tatanong pa ako sa'yo. Di ba naalala mo na pinapaanal ko yung kasal namin ni Moira? Bakit natigil nun? Hindi ko rin alam, pare. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa kaso ninyo ni Moira eh. Pero naniniwala akong babalik ang mga alaala mo. At ikaw mismo makakasagot ng mga tanong mo. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna si Lynette. Makakagulo ka lang. Naloloka ka talaga kay Mata. Well, hindi ko talaga alam kung bakit pa nag-i-stay si Doc RJ dyan kay Ma'am Moira. Napaka-toxic ni Mata. Kawawa lang si Doc RJ kasi wala, binanggo siya ng isang toxic na relationship. Ay, Alam niyo kung sino yung swerte? Si Tita Lynette kay Doc Carlos. Kasi Ay. mabait, masipag, mapagkakatiwalaan. oo. Alam mo kung sinong mas maswerte? Sino? Si Doc Annalyn. Bakit? Kasi dito ako eh. Sasakaling kita Ay, dito. ama ka na, Hindi ama ka lalaki na. ako sa'yo. Nakakaloka ka. Pero, Nanakit. eto kasi, seryoso. Kaya nga hindi ko maintindihan eh. Bakit kaya tinurn down ni Tita Lynette yung proposal ni Doc Carlos? Kung baka hindi pa siya ready. Tama. Or, baka dahil sa nangyari sa kanila ni Doc RJ during the lindol and the events after that, Sparky natutulog na damdamin nila sa isa't isa. Sayang ka na naman. Si conclusion ka na naman. Percival, hindi sa ganun. Tapos na yung chapter ni nanay at ni tatay. Talagang hindi lang ready si nanay. Yun lang yun. Kailangan niya lang ng time. Dr. Santos, hindi kaya, mas okay na rin na hindi kagad nag-guess si Ma'am Lynette kay Doc Carlos. Well, at least, meron pa silang time na makilala nila yung isa't isa. Sa tingin ko naman, Dok, kilala na naman nila isa't isa eh, di ba? Baka may dapat pa silang malaman tungkol sa kanilang dalawa. Dad. Dad, okay ka lang? Gusto mo uminom? Okay lang ako. Akala ko mahal ako ni Lynette. Akala ko ako na yung pinili niya. Dad, hindi pa naman natin alam anong rason niya eh. Nak, hindi ko alam kung anong pwedeng maging rason niya kung bakit niya tinanggihan ang proposal ko. Hindi ko alam, Dad. Pero baka she just wants to know you better. Or baka she just wants to make sure na hindi na mangyari ulit yung nangyari sa kanila ni Doc RJ, di ba? Or she just wants to make sure na she can trust you with all her heart. Pero Dad, kung ano man ang dahilan ni Tita Lynette, lahat yun ay valid.
Salamat na ka. Pasensya ka na at nabala ko pa yung isipit mo. Dad, huwag mo nang isipin yan. Wala lang yan. Basta, bukas, kakausapin mo si Tita Lynette, ha? Robert! Robert, buti naman naisipan mong umuwi. Pumunta ka ba ng exhibit? Gusto ko lang makita yung pictures ng anak ko. Si Annalyn ba talaga? Or si Lynette ang pinuntahan mo doon? Moira, pwede ba? Teka nga! Amoy alak ka! Don't tell me, nag-celebrate ka dahil tinurn down ni Lynette ang proposal ni Carlos? Bakit mo ba ginagawa yun? Eh ako yung asawa mo! Hindi ka ba nahihiya? Ang dami mo agad sinabi. Moira, kaya nga nandito ako. Dahil asawa kita. But you make it so damn hard for me to choose you. May anak tayo. Kaya by default, kailangan kita mahalin. Pero sa bahay na to, daig ko pa ang isang preso na bantay sarado at paulit-ulit na pinaparusahan. Hey, love. Alam. Kanina ka pa? Nawala. Sorry, kakagaling ko lang kay Lynette eh. Oh, dapat pala sinama mo na lang siya. I did, pero tumanggi siya. May pinagdadaanan kasi siya ngayon. May pinagdadaanan si Lynette. Hindi mo pa ba alam? Nag-propose si Doc Carlos sa kanya kagabi. Ha? Ang ibig mo sabihin, ikakasal si Lynette kay Doc Carlos? Hindi. Actually, tinanggahan ni Lynette yung proposal ni Doc Carlos. Doc Carlos. Doc Carlos. Oh, Michael. Doc, nabalita ko yung nangyari sa inyo kagabi. Ano, pare, ayoko na pag-usapan yun. Doc, alam ko yung nararamdaman mo. Nag-propose din ako kay Lynette dati. Tinanggap niya. Pero, hindi lang umabot sa kasal namin. Alam mo, pare, walang kinalaman yung kwento namin sa kwento nyo. Doc, hindi mo naiintindihan eh. Kung ano nangyayari sa'yo ngayon, yan din ang nangyayari sa akin dati. And that's all because of RJ. Tingin ko may gusto pa rin si Lynette kay RJ. Walang kinalaman si RJ. Kung wala kang nasasabihin, may gagawin pa ako. Doc, ano walang kinalaman si RJ? Hanggat nandyan si RJ, hindi matutuloy ang kasal ninyo. Sigurado ako, mahal niya pa rin si RJ. Michael! Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. May rason kung bakit hindi ko tinanggap yung proposal niya. At walang kinalaman si RJ doon, o kung sino man. I'm sorry, Lynette. Hindi ako nag-iisip. Pwede ba? Huwag mo nang uulitin yan. Kaibigan kita. Tatay-tatayan ka ni Annalyn. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin. Sorry, Doc. Pasensya na, Lynette. Sorry, excuse me. Lynette, pasensya na kay Michael. Hindi ako naniniwala sa kanya. Alis na ako. Carlos.
Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kagabi. I'm sorry kung napahiya kita, pero hindi yun ang intensyon ko. Okay lang yun. Wala tayong magagawa, nangyari na eh. Carlos, ayokong maging unfair sa'yo. At lalong ayokong maging unfair sa sarili ko. Nabigla ako sa ginawa mo kahapon kasi hindi ako handa. Totoo yung sinabi sa'yo ni Michael. Nag-back out ako sa kanya kasi napilitan lang ako mag-oo. At yun ang ayokong mangyari sa'yo. Ang gusto ko kung magpapakasal ako, yung handang-handa na ako. Yung alam kong sigurado na ako. At gusto ko yung mapapangasawa ko, yung mapapakasalan ko. Kilalang kilala ko na. Carlos, niloko na ako ni RJ noon. Ayoko nang maloko pa. Ayoko na mangyari yun. Sana naiintindihan mo ako. Lynette, I'm sorry. Doc Carlos, can we talk? Yes, Dr. Javier. Doc, hindi naman sa nanghihimasok ako sa relasyon niya ni Ma'am Lynette. But I think, kaya hindi niya tinanggap yung proposal mo sa kanya dahil meron siyang nararamdaman na meron kang tinatago sa kanya. Dr. Javier, alam mo ang sitwasyon ko. But you still heard the truth. Doc, trust is the basic foundation of any relationship. Ang lakas ng loob mo mag-lecture tungkol sa trust. Samantala ikaw mismo, tinago mo ang sekreto mo sa amin. Doc, yun na nga eh. Alam ko na walang magandang maidudulot yung pagtatago mo ng katotohanan sa mga tao sa buhay mo. Lalo kang mahihirapan, lalong lalaki yung problema mo kapag nabisto ka nila. Believe me. I won't let that happen. So, wala kang balak sabihin kay Ma'am Lynette yung katotohanan? Doc, listen, if you really want to marry her, you need to tell her about Zoe. Dr. Javier, the truth will destroy us all. Kahit sa akin si Lynette, si Annalyn, si Moira, si RJ, kahit si Zoe, masisira ang buhay namin lahat. And worse, masisira kami ni Lynette. Ayokong mangyari yun. Hindi ko kaya. Dahil mahal ko si Lynette. Selfish ka pala eh. Paano naman si Annalyn? Isipin mo naman si Annalyn, Doc. Si Zoe. Pinagkakait ni Zoe, si Doc RJ, kay Annalyn. Kahit wala namang karapatan si Zoe sa kanya. Alam mo, Doc Javier, ayoko lang magulo ang buhay naming lahat. Fine. Kung hindi mo sasabihin yung katotohanan, ako ang magsasabi. I think public marriage proposal should be banned. Kasi parang hold up eh. Yung bang bibiglain ka, tapos mapipilitan ka na lang mag-oo para lang hindi mapahiya yung lalaki. Diba? Alam mo yung mga bagay na ganyan, dapat pinag-uusapan yan. You align your beliefs. You align your financial maturity. And of course, your reaction to conflict most of all. Hindi yung bigla ka na lang luluhuran in a sweeping gesture and then parang you're so pressured to say yes. Alam mo, Lynette, ang sinasabi ko lang naman dito is you don't have to feel guilty.
Kung hindi ka pa talaga handa magpakasal, edi hindi. Ma'am Giselle, maraming salamat Ang gusto ko lang naman kasi, mas makilala pa namin ni Carlos yung isa't isa bago kami magpakasal. Bakit? Hindi mo pa ba kilala si Carlos? Alam ko lang na mabait at mabuti siyang tao, na mahal niya yung anak niya, inaalagaan niya si Chang Susan, si Annalyn. Alam ko din na masipag siya, responsable, matalino, tsaka hindi seloso. Pero, Ma'am Giselle, sa'yo ko lang po ito sasabihin Kung minsan kasi parang pakiramdam ko na parang meron pa akong hindi alam tungkol kay Carlos. Do you think he's hiding something? You know what? I've always been vocal about this. Lagi ko tong sinasabi na ang feeling ko si Carlos, may mystery pa rin sa kanya eh. Not the good kind, Kaya dapat sana alamin mo muna yan, madiscover mo yung lahat. Para mapanatag ang loob mo, para at least, pag nagpakasal ka, handa ka na. Salamat, Giselle. Dr. Javier, huwag kang magkalap sa buhay namin. But I care about these people! To kapag magiging pamilya mo sila, habang buhay mo silang lolokohin, habang buhay mo ipagkakailit kay Dr. Annalyn yung katotohanan, at hindi ako papayag! Nasa iyong desisyon ngayon, Doc. Ikaw ang magsasabi. O ako. Doc, mahal mo si Ma'am Lynette, di ba? Kaya mo siyang lokohin habang buhay. Ganon? Dr. Javier, bigyan mo ako ng panahon. Dahil mahirap ang pinapagawa mo, mas mahihirapan ka kung papatagalin mo. Lynette. Nagdala ko ng ginatang bilo-bilo para sa'yo. Salamat. Alam mo ba na paborito namin na ni Annalyn? Nung bata pa ako, sinubukan kong magluto niyan. Pero napaso ako. Tapos napagalitan ako ng tatay ko. Pero dahil doon sa nangyaring yun, na-challenge ako na matutong magluto. Alam mo ba, nung no read, no write pa ako, ang hanap buhay ko noon, nagbebenta ako ng mga ulam. Nilalako ko yun kung saan-saan. Naglako ka? Hindi ko alam yun. Pangarap ko din maging cook noon. Actually, marami akong pangarap sa buhay. Gusto ko kasing mabigyan ng magandang kinabukasan si Annalyn. Lynette, bakit mo sinasabi lahat sa akin to? Carlos, kasi gusto ko na mas makilala mo pa ako ng mabuti. Kaya kung meron kang gustong tanungin mo lang sa akin, sasagutin kita. At sana, ganun ka din sa akin. Kung meron kang gustong sabihin, kahit ano pa yan, kahit mababaw, malalim, kahit na ano, handa akong makinig para sa'yo. Gusto ko sana na maging safe space natin yung isa't isa. Carlos, ayoko sana na meron tayong tinatago sa isa't isa.
ka lang? Yeah. Yeah, I'm okay. Sure ka ba, Dok? Kung may gusto kong pag-usapan, nandito lang ako ah. Di ba yung sabi nila sa therapy? Yeah. I know. Doc, gusto ko maging ready ka. Ready? Saan? Dahil malapit mo nang malaman yung... Malaman yung? Oo. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Please, promise me. Choose us. Piliin mo ang pamilya mo. Araw-araw pinipili kita. Kayo ni Zoe. Pero wag sana dumating yung araw na hindi na kita kayang piliin. Dahil sa mga nadidiscover ko sa'yo. Kapag minalaman ka na isang information, and it's a crucial information, at kapag binulgar mo yung information na yun, maraming masisira. Sasabihin mo pa ba? Siguro. Kahit na hindi ka naman kasama dun sa issue? Hindi ka nalabas sa issue kung alam mo yung sikreto. So, parte ka na ng sikreto yun. Ma'am, may alam mo kung solusyon dyan. Anong ibig mo sabihin? May nakita ka na bang nag-ingay na bangkay? Anak, saan ka pupunta? Ayusin ko yung problema. Hindi ako